Sa isang maliit na silid sa sulok ng tundo, isang lalaki ang bumubulong sa mga santo. Kung ang bawat hinga ay isang regalo, sana biyayaan pa siya ng kahit isang segundo. May sakit na tuberculosis ang lalaking ito. Isang sakit na pwede sanang naagapan kung may sapat na gamot ang pamahalaan. Hello po, Hi, magandang tanghali po. po, ma'am. Bahay namin ako. Ay, pasensya na po. Hello po. Hi, Tulus. Hello, Luz. Sorry. Natutulog ka? Ha? Medyo masikip lang dito sa bahay. Isang kwarto lang po pala. Ano po? Opo. Okay lang po makiupo dito? Opo. Okay. Kumusta, Luz? Ang gwapo mo naman. Mga santong walang kamay at sira-sira ang una mong mapapansin pagpasok sa bahay ng pamilya Balagtas. Ang dami ninyong santo dito, ano? Nung grade 1 po siya, namumulot siya ng mga ano sa basurahan po. Bakit mo pinulot yan? Nakikita ko lang po sila. Oo, tapos Tapos nakikita ko parang iniwan sila. iniiwan sila sa basura. Bakit nilagay mo dyan yan, ang mga santo ninyo? Naging altar na po sila. Naging altar na sila. Opo. Oo. Kinakausap mo yan sila? Minsan po, ma'am. Kinakausap mo? Opo. Anong sinasabi mo? Pagalingin po nila ako sa sakit. Kaya nakain muna. 27 taong gulang lamang si Luz, pero sa kanyang itsura, aakalain mong matanda na siya. Naghahabol ng hininga. Hindi dating ganito ang binata. Matikas at malakas. Dati siyang tagalinis sa mga barko. Pero sa loob lamang ng 9 na buwan, ninakaw ng sakit ang kanyang kalusugan. Kailan mo nalaman na meron kang TB? Late na po eh. Ang bilis po. Ano ba ang nangyari at paano nagsimula? Kailan mo ano yung mga unang sintomas? Wala po, ma'am eh. Oo. Nakakita lang po yung tropa namin. Pumapayat na daw po ako. 1 month pa lang po. August 2025 nang malaman ni Luz na nahawa siya ng tuberculosis. Isang sakit sa baga na nakukuha mula sa isang bakterya. Lagnat, matinding ubo na lagpas 2 linggo, pag-ubo ng dugo at labis na pagpayat ang ilan sa mga sintomas ng TB. Paano mo nalaman na may Then sakit? po, kayo na po yun. Pagkatapos, Pag inalang na po yung usok, oo. bigla na po ako inubo ng inubo. Doon na Oo. po nagsimula. Ubo ka ng ubo. Opo. Tapos, anong klaseng ubo? May plema? Walang plema? Ano? Tulig rin po agad eh. Nung inubo ka ng inubo, anong ginawa mo? Nagpunta ka ba sa doktor? Clinic po agad. Nagpunta kang Sa clinic? Canosa po. Oo. Tapos, anong sabi sa'yo? With Amada po agad baga ako. Matagal nang may gamot para sa tuberculosis. Libre nga itong nakukuha sa mga health center. Kaya kung tutuusin, madali na dapat itong gamutin. Pero nang magpunta sa ospital sina Luz, Anong sinabi lang sa inyo? Basta itong Bibilhin lang resitang po. gamot, bibilhin nyo to kasi pag wala dito sa amin, bibilhin nyo yan sa pharmacy. Yun po. Kaya magkano ang gamot? Mahal po, may 50. Wala naman po kami trabaho. Kaya hindi nyo na iinom. Papa niya nagtitinda lang po ng basahan. sinubukan daw nilang humingi ng libreng gamot sa health center. Pero May binigay po bang gamot? Resita ho. Reseta. Sabi niya resita. Tapos nung sabi niya, akala ko libre. Pumunta kayo sa health pagbigyan niya, sabi niya, saan ko to kukunin? Sabi niya, pumunta kayo ng butika, bilihin niyo.
Wala ho ba rito? Sabi niya wala na dito. Lumibot kami sa iba't ibang health center sa Tondo. 6:00 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila. So dito sa Tondo, mahaba yung pila dito ng mga pasyente. Actually, 6 o'clock pa lang in the morning, pero nakikita ninyo, medyo may pila na ng mga pasyente. Ang sabi sa akin, ang ginagawa raw pala kasi dito, pinapapila muna ng maagang-maaga yung mga regular patients. Kasi mamaya, pagdating ng mga 7:00, 8:00, magsisimula ng pumila yung mga may tuberculosis. At medyo malaki yung bilang ng populasyon na may tuberculosis at nakakahawa yun. Mahigit 1/2 Pilipino ang may tuberculosis. Sa bilang na ito, Metro Manila ang may pinakamaraming pasyente. Mahigit 100,000 ang may TB dito. At ang lugar na may pinakamaraming may sakit, Tondo. Sadya naming itinago ang mukha ng mga pasyenteng nakapila. Mataas pa rin kasi ang stigma sa mga pasyente ng TB. Marami ang nakararanas ng diskriminasyon. May sakit na nga sila, nilalayuan at kinukutya pa. Nakapila rin kayo, sir? Yes po, ma'am. Positive din kayo sa TB? Opo, ma'am. Kailan pa po? Tagal na ito, ma'am. Ngayon nga po, last March pa po. Kukuha na lang kayo ng gamot dito? Opo, ma'am. Kaya sa ma'am, hanggang ngayon wala pa rin silang stock ng gamot. Wala silang stock? Opo, ma'am. Itong reseta na ito, ma'am, last March pa po, ma'am. Mahigit 2 buwan nang hindi nakaiinom ng anti-TB medicine si Rogelio. Di niya tunay na pangalan. Dating fast food crew, araw-araw siyang pumipila sa health center para makakuha sana ng libreng gamot. Bakit may reseta po kayo? Di ba libre po yung gamot? Opo, ma'am. Nireseta nila ito, ma'am, kasi wala daw po silang stock na gamot. Sana may gamot. Wala kayong mabili? Wala, ma'am. That time kasi, ma'am, yun nga po, walang ako ng trabaho. Kaya hindi pa rin ako nakabili pala. Ayon sa batas, obligasyon ng gobyerno na magbigay ng libreng gamot sa lahat ng may sakit ng tuberculosis. Pero sa paglilibot namin sa mga health center sa Tondo, palaging kulang ang supply. Kaya lalong kumakalat ang sakit at lumalala ang mga pasyente. So, bali ito po ito po yung gamutan sa baga. 4 na tableta po for 56 days po ito. Ibig sabihin, isa o magdadalawang buwan po. Pero kada buwan po, or kada linggo pwede kayong pumunta dito para malaman po kung may dumating po na supply ng gamot. Para kung may supply po, may bibigay po sa inyo. Pero as of now, kung willing pong maghintay or willing pong bumili ng gamot, sabihan niyo po si Ma'am Lay, yung nurse po natin. Tatay, galing ka na po kay doktora. So, hindi po enough yung supply ng gamot? Opo. Minsan po hindi siya nagiging enough kasi po, kunyari po, ang pasyente po namin is nasa 50. So, medyo may konting delay po. Kunyari, ang maa-accommodate lang po nung gamot na dumating po sa akin is half po nun or 30. Kunyari po, 30. Tapos, ang pasyente ko po is 50. So, yung 20, may iwan po siya. Minsan dumarating sa punto na mismong doktor at nurse ang nag-aabono mula sa kanilang sariling bulsa. Nakakalungkot. Siyempre sa part namin ni doktor, ayaw namin na magpabili. Kasi kung kami ang tatanungin, siyempre yung pasyente kaya siya nandito, nangingi siya ng tulong sa gobyerno kasi po wala siyang kakayahang bumili. Parang kinukurot yung puso mo kasi yung kailangan ng pasyente na magagamot, hindi mo pa siya matulungan sa ngayon, pero ginagawan mo naman ng paraan. Habang dumarami ang hindi nakakainom ng gamot, tumataas din ang tsansa na maikalat nila ang sakit sa iba. Yung tuberculosis, ito ay isang sakit na airborne. Natatransmit ito via droplets kapag may bumahing o kaya kapag may umubo tapos na-inhale mo yung bacteria doon.
So, very, very prone na mahawa ka sa TB kapag nakatira ka sa isang enclosed, not so ventilated area. Itong pupuntahan natin ngayon, ang tawag nila dito ay Rancho Tay. Kasi, ang sabi nila, dati raw itong, hindi naman talaga tirahan, pero dito raw tinatapon yung mga dumi ng mga kabayo. Ngayon, ang tawag din nila dito ay lupang walang langit. Kasi makikita ninyo, pag pumasok kayo dito, hindi nyo talaga makikita yung langit. Kahit umaga siya, kahit araw siya, walang liwanag na pumapasok dito. Magmamask lang ako kasi marami raw may mga tuberculosis dito. Believe it or not, itong lugar na ito, may mga mahigit 100 bahay daw. Hello po. Madilim, masikip at mainit sa loob. Animoy lungga na walang sumisilip na liwanag. So, medyo masikip na dito as in talagang hindi mo stretch yung kamay mo. Oh. May ilaw lang ngayon yung camera, kaya nakikita ko. Pero otherwise, kung walang ilaw, hindi ko makikita. Linggo-linggo, nagpupunta rito si Nurse Lay para maghanap ng TB patients. Kailangan kasing magamot sila ng agaran para di na makapanghawa ng iba. Pag ganito po yung mga lugar, mas madali po bang kumalat? Mas mabilis po siyang kumalat kasi po wala pong hangin, madilim. Oo. Tapos, mahirap pong patayin yung mikrobyo ng TB pag sa ganito po tayong setup nakatira kasi po wala pong hangin. Bakit kailangan ng hangin? Para po makaikot. Kasi pag congested po siya, tulad po nito, Ma'am Cara, kung masisingin. Pag umubo po ako, tapos nagkasabay tayong lumakad, so ang tendency, kung wala po tayo parehong mask, pag umubo ako, may TB po ako, mahahawa po kita for sure. Kasi po, Yung bacteria po, naiiwan siya. Sa Tapos wala hangin? na pong, nagsususpend na siya kasi po, hindi na po makaikot dahil wala pong ventilation. Kaya naman marami sa mga taga rito pabalik-balik lang ang sakit. Tao po! Tulad ni Nanay Juliet na 4 na beses nang nagkaka-TB. Pag na-admit po ako sa San Lazaro, isang buwan po ako, meron po akong TB po. Tapos nang gumaling na ako, bumalik ako, naging pneumonia po. Kada ano po, every year, bumabalik po ako sa San Lazaro. Ilan po anak ninyo? Bali, 5 po yung anak ko. Yung isa, may asawa na nasa Marilao. Yung 4, nandiyan kasama ko. Tapos yung 4 ninyong anak, lahat nagka-TB rin. 3 lang po yung nagkaroon dyan. Taong 1943 nang madiskubre ang gamot kontra TB. Laganap ang gamot na ito sa buong mundo, kaya marami ng bansa ang nakasugpo rito. Pero ang Pilipinas, nananatiling ikatlo sa may pinakamaraming kaso ng TB. Ang tagal na ng TB, ba't hindi natin nasusugpo? Well, TB has been solved in the other countries based on housing. Isa yung linked siya, no? So TB is a social disease. Okay. It's not because of the bacteria. We have the medicine, we have the diagnostic capability. Pero the problem is our lack of housing. If you look at a Filipino household, let's say in Metro Manila, one household will have 3 families in a small space. That's a petri dish for the mycobacterium, yung bacteria na pwede mag-spread. Pero gaano man kasikip ang isang lugar kung lahat makakakuha ng gamot, mapipigilan ang pagkalat ng sakit. Ang tanong, saan napunta ang budget para sa gamot kontra TB? So may budget ba ang gobyerno? Yes, may budget ang gobyerno. So it's really a procurement problem. It's not a finance problem. Nagkaroon tayo ng shortage last year. Nagkaroon kami ng problem sa procurement. So yung libreng gamot, kulang. Pero pwede mong mabili ang TB meds Pero available. Ngayon, kung wala kang pera,
It's either the LGU will buy or the national government will buy. Pero last year nagkaroon tayo ng procurement problem. May mga sinisanti nga ako kasi nga hindi nabili yung dapat biling. Ayon sa DOH, nakabili na sila ng sapat na gamot ngayong taon. Nag-donate rin daw ang Amerika ng dagdag na supply. Ganito ang itsura ng gamot kontra TB. Kailangan mong inumin ito araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Mahirap po kasing patayin yung mikrobyo ng TB. So hindi siya parang overnight lang po tayo na 7 araw sa antibiotic, patay na po siya. Mahirap po siyang patayin, kaya nga po naging 6 na buwan yung gamutan natin sa tuberculosis po dahil pag may naiwan siyang mikrobyo, natulog lang po siya. Kumbaga, na wala kang sintomas, natulog lang, so akala mo okay ka na. Pero pag lalakas siya. yes po, lalo po siyang lumalakas. Ayon kay Nurse Lay, dahil nagkukulang sa gamot, may ilang pasyente na nagmimintis sa pag-inom. Lalo tuloy lumalakas ang mikrobyo sa kanilang katawan hanggang sa hindi na ito tinatablan ng gamot. Multi-drug resistant TB ang tawag dito. Gwapo mo naman. Bumalik sa aking alaala si Luz. Ito kaya ang nangyari sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo okay na po. Tuloy po nakakainom ng gamot. Ilang gamot na ang nabigay sa'yo? Ilang buwan ka nang naggagamot kay doktora? Siguro po, 5 buwan na po. 5 buwan. Alam mo, Luz, 6 na buwan lang ang TB. Kaya nga po, Oo. mami. 6 na buwan lang. Sobrang tagal ko po nga minum-inom ng gamot. Oo. Isang taon na po higit eh. 1 taon ka nang umiinom ng gamot. Kung continue po. Hindi pa rin Kaso ang... parang ko, lipat-lipat po eh. Sa tulong ng isang NGO, nabibigyan na ngayon ng libreng gamot kontra TB si Luz. Ayon sa mga doktor, kapag tuloy-tuloy na nakaiinom ng gamot ang isang pasyente, hindi na siya nakakahawa. Pero dahil lubhanang naapektuhan ng tuberculosis ang katawan ni Luz, walang kasiguraduhan kung maaagapan pa ang kanyang kalagayan. Patuloy siyang kumakapit sa bawat hininga. May panahon bang nagalit ka sa Panginoon? Wala po, ma'am. Pero nagtanong po, bakit ako? Ayun po yung tanong. Wala naman po masamang ginawa. Ba't ako? Lahat sinunod ko. Ginawa ko. Ayun lang po yung tanong ko sa kanya. Ba't ako? Hindi ko alam yung sagot, Luz. Sorry. Gagawa natin ng paraan, ha? Gawa natin ng paraan. Kapit lang. Laban lang tayo. Opo, ma'am. So, laban niya po para sa kanila eh. Habait ang Panginoon. Opo, sobra po. Habang kausap ko si Luz, napansin ko ang kanyang kamay na may tato. Ano pa ibig sabihin nito? Process po ako mamamatay, ma'am. Ano yung Sisindi rosas? po ako sa Diyos. Ano yung rosas? Sa Quiapo po. Nagsisilbi kayo sa Quiapo. Ako pa. Deboto ka ng Quiapo. Kaya po kaya tattoo ko yun nung process po ako ang kinamatay. Hindi silbi po ako sa mo. Mahigit 10 taon na palang deboto ng Puong Nazareno si Luz. Taon-taon, kasama siya sa mga debotong naghahatid sa puon sa simbahan ng Quiapo. Masakit po. Masakit na ano? Hindi ko po dati. Na hindi mo nahatid ang puon. Pangako ko po sa kanya yun. Na kahit mamatay ako, hatid ko siya. Kasi ko po nagawa na 1 taon. Pero masakit po sa akin.
Luz! Kumusta? Kabalik ka po ulit. Siyempre. Pag nangako ako sa'yo, tinutupad. Ang mga katulad ni Luz na nakapaggamutan na ng 2 linggo para sa tuberculosis ay hindi na nakakahawa. Yan. Walang masakit? Sorry po. Si Luz, 5 buwan nang tuloy-tuloy na umiinom ng gamot, kaya pinayagan na rin siya ng kanyang doktor na makalabas. Buhat. Simula nang magkasakit siya ng TB, ngayon lang nakalabas ng kanyang silid si Luz. Ngayon lang niya ulit nakita ang kalangitan. At ngayon lang din siya makabibisita sa simbahan. Nainitan ka? Hindi nga. Ha? Hangin. Hangin? Mahirapan ka huminga? Baka pagdating doon sa Quiapo, mauna ka pa sa aming bumaba, ha? Lumuwag po yung hinak. Lumuwag ang hininga mo? Masaya yung hari. Opo. Masaya ka rin. Opo, sobra po. Ha? Sobra po. Para po ako nakakita ng gayamada. Karamihan sa mga nagsisimba sa Quiapo may hinihiling sa Panginoon. Pero imbis na humiling, nagulat ako sa kanyang sinambit. Iiwan mo na kita dito para makapagdasal ka ng taimtim sa kanya, ha? Okay na po ako, ma'am. Ha? Wala na po akong panalangin. Wala ka ng panalangin? Puro pasasalamat, alam po. Pasasalamat sa kanya. Dahil? Lahat po nabigay niya na po. Okay na po ako. Masaya po ako ngayon. Wala naman po ako inihiling eh. Pero binigay niya. Sa sandaling panahon, tila nanumbalik ang sigla sa mukha ng binata. At nang makalapit kami sa altar ng puon, Handa na po ako. Panginoon, handa na po. Maraming salamat po. Salamat. Kapitbahay namin. Kayo na pong bahala sa amin. Sa lugar po namin, lagi niyo pong gagabayan. Huwag niyo po kami pababayaan, Panginoon. Sa buong mundo po, pagbalik ko po na sila. Malapit ka na pong bumaba dito, Panginoon. Hindi lang po nila alam. Tawarin niyo po mga kasalanan namin.
the name of the Father. Isa lang ang naisip ko nang marinig ko ang kanyang mga salita. Salamat po. Kung sino pa ang may karamdaman, kung sino pa ang napagkaitan, siya pa ang humihingi ng kapatawaran. Kayo na po ang bahala sa kanya. Umaasa po kami na pagagalingin niyo po siya. Nananalig po kami sa Kung regalo ng Panginoon ang ating bawat hininga, sana si Luz ang unang makatanggap ng biyaya. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Taon-taon, mahigit 20,000 Pilipino ang namamatay sa sakit na tuberculosis. Masakit isiping may mga Pilipinong hindi nakakakuha ng gamot, gayong libre dapat ito. Masakit isiping may mga Pilipinong namamatay sa isang sakit na pwede namang malunasan at pwede namang maiwasan. At ang pinakamasakit sa lahat, laging mahihirap ang unang tinatamaan. Dahil ang masaklap na katotohanan sa bansang ito, hindi mikrobyo, hindi sakit ang tunay nating kalaban, kundi kahirapan at kakulangan ng ating pamahalaan. Sa ganitong sitwasyon, walang magawa ang mga tulad ni Luz, kundi ang kumapit sa Panginoon. Kumapit sa katiting na pag-asa na sana dugtungan pa ang kanyang hininga. Humingi ng tawad para sa isang kapalaran na wala naman siyang kasalanan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.